Panginoon na dakila sa lahat, Ama, narito kami. Muli kami nagpapasalamat, panibagong buhay na ginawa mo sa amin upang makarinig po ng iyong mga aral. Narito, Panginoon, ang mga aral na ito po ay aming iniling siya pong magbago ng aming mga puso at kaisipan. Patuloy mo kami, Panginoong, baguhin upang patuloy kami maging karapat-dapat, maging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang aming pong mithiin ay makasalamuha ka sa darating na panahon o makasama ka sa piling mo, Panginoon Diyos. Ngunit, Ama, alam namin sa aming habang kami nabubuhay sa mundong ito, ikaw po ay may binigay sa aming mga tungkulin. Tungkulin na lumago sa pananampalataya, tungkulin na gawin ang iyong mga gawain, Panginoon, upang kami po ay makapagbigay ng papuri sa iyo. Kami po ay lagi mong gabayan. Sa oras na ito, Ama, amin din pong inihiling sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan. Buksan po ang mga puso at isip namin sa mga makikinig po. Ang aral na ito po ay magbigay sa amin, Panginoon, ng malalim na kahulugan sa aming buhay. Salamat po ng marami. Nagpapasalamat din kami sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sa kanyang kadakilaan, kanyang awa, kaligtasan ipinagkaloob sa amin. Muli, Ama, sa pangalan po niya, ito po ang aming dalangin kahilingan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Narito po tayo para po magbasa po muna ng ating scripture. Dito po sa 2 Timothy, sa wikang Tagalog ko po babasahin. Sa 2 Timothy po, yan. Chapter 3, verse 1 to 9. Samahan niyo po ako. Sa 2 Timothy, chapter 3 po, verse 1 to 9. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtunghayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ang mga ito ay nangagagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paano si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya, ngunit sila hindi mga papatuloy, sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. So sa binasa po natin, narito po ang siniwalat po ni Pablo ang isa-isa po na darating daw panahon na uugaliin ito. So napapansin niyo po ba ito? Mga pag-uugali ito ng mga tao, minsan kapatiran, minsan mga tinasabing Kristiyano, ano po na tinatawag natin. So ngayon po, ano po ba ang itsura po ng pagiging selfish? Kung alam po ninyo ang istorya po ng Good Samaritan, alam na po natin lahat yan eh. Ano po, isang manlalakbay, ano po, siya po ay nahulog sa mga kamay ng mga tulisan, at may dumaan po na ganito, ganyan, mga naglilingkod sa Panginoon sinasabi, pero walang tumulong. At itong Samaritano ang tumulong. So kung titingnan natin, no po, on some level, we all deal with selfishness. So sa buhay po natin, aminin po natin lahat, tayo po ay nagkakaroon po ng ganitong pag-uugali, nagiging makasarili. Ano po, kung titingnan natin. So, dito po sa Lucas, basahin ko muna sa inyo. Ang Lucas chapter 9 po, verse 57. Samahan niyo po akong basahin muna ito. Verse 57. Hindi ko na po binasa yung Luke chapter 10 kung saan po yung istorya ng Panginoong Hesus
tungkol po sa Samaritano. Sa verse 57 po, basahin ko po ito sa inyo. Ito po nakasulat. Ang sabi po dito, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Sabi sa Panginoong Yesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga tungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay walang kahibigan ang kanyang ulo. Sabi, walang lugar ang Panginoong Yesus. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba naman nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo ako magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin, wala pong puwang o room ang selfishness sa buhay po ng devoted na Kristiyano. Kung susunod tayo sa Panginoon, sumunod po tayo. Huwag na po katulad ng sinabi ito, nilibing mo muna ito, Panginoon, papaalam po muna ako. Ang pagsunod sa Panginoon, wala ka nang iba pang isipin, kundi must be devoted to our Lord and Savior Jesus. Kung titignan po natin lahat yan. Ano po? Katulad din po ng binanggit po ni Pablo sa Philippians chapter 2, basahin po natin. Sa Philippians chapter 2, basahin po natin. Verse 1 to 4. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, sabi doon, therefore, sabi niya, consolation in Christ, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awa at habag, sabi niya, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon, pamamagitan ni Pablo, na kailangan daw po ang pagkaisa. Sa pagkakaisa po, tutulungan ang ibig sabihin po niyan na binabanggit. Na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. So pinuturong dito pa, consider yun na mas mabuti ang ibang tao kaysa iyo. So pinapaalis sa atin yung pagiging makasarili. So verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanya'y sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So utos po ito. Tingnan po natin, wag yung puro sarili lang natin. Hindi natin. So tayo po ay tinawag po upang isurrender po ang buhay natin kay Kristo. If we really understand this, Galatians 2:20. So, ako po ay pinako, sabi niya, I am crucified with Christ. So, kung titingnan niyo po, tanggal po ang pagiging makasarili dito. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Hindi na ako nabubuhay. So, wala na pong pagiging makasarili. Tingnan niyo po. See, but Christ lives in me. If Christ lives in you, this selfishness na dapat wala na sa buhay natin lahat. Yung pagiging makasarili. So, sabi ko kanina, lahat tayo nagdi-deal dito eh. On some level, we all deal with selfishness. We need to recognize the various ways it plays itself out so we can attack and eliminate it. So, let us realize it. So, gabing ito, realize natin, ano nga ba ang itsura ng pagiging makasarili? Alam naman natin ang pagiging makasarili na binabagay. Pero dapat po natin tanggalin ito sa buhay natin bilang isang naglilingkod sa Panginoon na nagnanais po makasama ang Panginoon sa darating na panahon. Because kung meron pagiging makasarili natin, kailanman wala tayong puwang sa langit. Tandaan niyo po. So kung minsan kasi po, may mga Kristiyano na nagiging makasarili. Diba? Pansinin niyo po, diba? May mga Kristiyano na sabi na, hinatak na nga tayo sa kadiliman. Pero may mga Kristiyano pa rin bumabalik sa impyerno. Ano po? Kaya sinabi ni Pedro, natupad ang kasabihan. Ang aso, susuka, babalik para kainin pa suka.
So kung titignan natin, no nangyayari po ito. Ngayon po, ano ba ang ibig sabihin ng selfishness? Ayon po dito sa World Christian Encyclopedia, the quality or state of being selfish. Yan po. Exclusive regard to one's own. Tingnan po exclusive. Kung sinabing exclusive, walang iba, kundi ikaw lang. Ano po? Okay? One's own interest or happiness, that supreme self. Tingnan po, love or self-preference which lead a person to direct his purposes to the advancement of his own interest. So wala na ngayon yung utos ng Panginoon dito. Sa sarili mo na inisip mo Power, pati kaligayahan, without regarding those of other, wala ka nang pakialam sa iba. Yun ang selfishness. Basta makamit mong ito, pero wala ka nang pakialam sa iba. In the same way, ang sabi ng Panginoon, magkaisa tayo ng pag-iisip. Pero kung ikaw ay meron pag-ugali, wala kang pakialam sa kapatid mo Yun po yung sinasabi ng World Christian Encyclopedia meaning po na binabanggit dito. Okay? So, sa James chapter 3, verse 16, meron po binanggit dito. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. So lumalabas po ngayon ang pagiging makasarili ang ugat ng kasalanan. Pansinin niyo po. Kasi pag makasarili ka, inggitero ka na Puro sarili mo lang inisip mo Gusto mo laging ikaw mataas. Gusto mo sa iyong power. Tignan niyo po, pag selfish ka, wala ka nang tutulungan. Ano po? Pag selfish ka, ikaw ay isang ipokrito. Pag selfish ka, ikaw yung parang na lobo na nagaan yung tupa. Makasarili ka Diba? So kaya sabi niya, the root of sin is this. Envy and self-seeking. Tingnan niyo po, sarili lang. So kung titingnan natin mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 9, binasa natin kanina sa Tagalog. Sa wikang English po, nakasulat po yan. Ito, alamin niyo ito, sabi niya. Darating na uling araw. Perilous time, yung binasa natin kanina. Di ba? Kaya po, totoo po yun. Baka dumating po sa buhay mo ito. Darating sa mga buhay mo na ito po, magiging lovers ka na ng sarili mo. Lovers of themselves. No? Lovers of money. Boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents. Hindi po. So, disobedient to parents is also classified to selfishness. Pagiging mga sarili. Kasi hindi ka marunong sumunod sa magulang mo. Hindi po. See? Then, unthankful, unholy, unholy, unloving, unforgiving, slanderer, without self-control, brutal, despisers of good, traitor sa Tagalog, headstrong, tigas ang ulo, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ayan. So, classify po yan sa pagiging selfish. Yung mga sinasabi po ni Pablo kay Timoteo. Inyo po. Tapos verse 5, yung verse 5 po maganda Ano po? No? Nagsasabi ka na ikaw ay Kristiyano, pero dinideny mo naman yung power. So parang ikaw yung sinasabi, parang sinasabi dito sa atin ni Pablo ngayon, Kristiyano sa bibig, pero wala sa puso. Ayan. See? Layuan doon natin maganyan. So, ito pala ang itsura ng mga makasarili. Ito pala itong mga taong ito. So ngayon po, kapatid, baka meron ka isa dito. Ganyan pala. Kasi nakabilang ka sa pagiging makasarili. Ayan. Tignan niyo po. Okay? See? So, kung titignan natin, Mark chapter 7, verse 21 and 22. Sabi doon ni Kristo, for from within, out of the heart of man, mula sa puso ng tao, sa isip ng tao, lumalabas po ang masamang pag-iisip. Proceed evil thoughts. Tingnan niyo po. Adultery, fornication, murder, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. So, yung mga binangkit ng Panginoon ay babagsak po sa selfishness. Makasarili ka Ang iniisip mo lang, sarili mo. Kaya ikaw nagkakaroon ng problema, gumapatok at adulterer ka na. Magkakaroon ka ng fornication,
Kung sarili mo lang inisip mo, kaya may pumapatay ng tao, di ba, may magdanakaw. Kasi kung iniisip mo yung kapwa mo, di mo gagawin lahat ito. Tingnan niyo po, puro sarili lang inisip mo, kasamaan, ano po, meron pa rito yung pride. Tingnan po, so pride is also classified in selfishness. Di ba? Yung mapagmataas ka, wala ka nang ibang iniisip, wala ka nang iniintindi, puro sarili mo lang. Mas ayaw mo pakinggan yung opinion ng ibang tao, kundi puro pinipilit mo yung opinion mo. So makasarili na rin pala yan. Lumalabas. So nakikita natin ngayon ang itsura ng pagiging makasarili. Ano po? Ayan. So, tignan niyo po. What selfishness looks like? Yan na po. Nandiyan na lahat. Binanggit natin dito. See? Kaya sabi ko nga, nilakihan natin yung selfishness. Selfishness, the root of sin. So nakikita mo ngayon ang view. Ito pala ang itsura ng mga makasarili. Yan, tinatabi natin. Nandiyan na po lahat. No? Yung binasa natin kanina siya, sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi rin ni Pablo kay Timoteo, nandiyan lahat mga bagay na yan. Okay po, tuloy natin pag-aaral. Ayan. Ano ba ang ugali ng pagiging makasarili? Alam ko yan. Makasarili, wala kang ibang inisip. Yun ang nangyayari, no po. Pero ito po, isang meaning dito. Our fundamental problem is not so much ignorant of what is right. That's true. And it's true. Diba? We all know what is right. We all know what is wrong. We all know what is mistake o tinatawag natin kung ano yung mga namamali. But our problem is selfishness of heart. And that is true. Absolutely true. Yan ang problema ng bawat isa sa atin. Ano po? Pagiging makasarili. Sabihin nyo po, kung hindi ka makasarili, di ba kanina sabi, lovers of money. If you are not lovers of money, then you know how to share your blessing. You know how to help the congregation. Di ba? Andun yun, bibigay ka, kaya sinabi ni Pablo, di ba, magbigay ka ng maluwag sa iyong puso. So that is out of selfishness. If kung selfish ka, hindi ka makakapagbigay ng mula sa puso mo eh. Di ba? Kaya po dapat dito na maobserbahan natin, we care more about what we want than about what is right, and that is true. Bakit may mga umaalis po na kapatid sa church? Bakit po may umaalis? Kasi makasarili sila eh. Ang gusto lang nila may makuha sila sa iglesia. So that is not the life of Christian. No? We become Christian in the body of Christ. Diba sabi kanina, we must be one mind, we are be united. Diba? So if you are not selfish, ano po, kung hindi ka selfish, di ba? So, makikisa ka eh. Makikisa ka sa gawain, makikisa ka sa sacrifice, sa suffering ng kapatiran, suffering ng iglesia, nandun ka eh. So, yun nangyayari kasi, para bang, maraming ganito po eh. Yung bang, may mga Kristiyano na they are expecting what they are going to receive from the congregation. Kung ano matatanggap sa kongregasyon. So if you are not selfish, alam mo kung paano maitutulong sa iglesia. Tutulong at tutulong ka eh. Di ba? Kasi hindi ka selfish eh. Hindi ka makasarili. Ang iniisip mo, para ito sa mga tao, para sa ikalalaganap ng ebanghelyo. Yun ang iisipin mo eh. Di ba? Kaya po nagkakaroon ng problema ang bawat kongregasyon. Because in some level, sabi mo, in some level, we fall on this selfishness. Kaya po pinag-aaral natin gabing ito, no, maalaman natin. Alam naman natin kasi po ang tama eh. Ito po, see, the problem lamang po is we care more about what we want than about what is right. And that is true. Diba? We only care. Tingnan po, we only care. No, kung ano yung gusto natin. See? So, kontitin na natin sa gabi ito mga kapatid. Attitude ng makasarili. Last, I want blank, destructive vices, sexual sins, negligent of duty. Strife, I will get my way, my want, try and stop me. Yun. Nang-away na dyan. I get inconsiderate. Self-pity. Ito rin po. Tignan po selfishness, self-pity rin po yan. Kasalanan po din yan. Selfishness din po yan. I deserve, ungrateful, resentful, angry, bitter. Alam niyo po yung pagiging self-pity, puro awas sa sarili mo. Kasi magiging makasarili din po yan eh.
Diba? Oo, maawa ka tayo sa sarili mo, pero huwag yung puro sarili mo papansinin mo. Tingnan mo rin. Diba? Ang awa po ay hindi lamang din sa sarili. Ang awa po ay para sa lahat. Ibuhos po natin ang ating awa sa lahat po ng kapatiran. Kaya malinaw yung sinabi po, do good unto all men. Kasama po dun yung awa eh. No? Do mercy. Diba? From all men, especially unto the household of God. Yun niyo po. See, pride. See? I am more important. Diba? I am a preacher. I am a minister here. I am the elders here. So yun po nangyayari. I am the one who give a big contribution sa church. Ako yung nabibigay ng malaki. Diba? So yun nangyayari eh. Pride eh. Selfish ka eh. Kung hindi ka selfish, hindi mo nababanggitin yung binibigay mo at hindi mo pagbamata, hindi ka bukas ang puso mo, may pagpapakumbaba ka. Yun po, sometimes kasi pag na-correct tayo, parang ayaw na natin magpa-correct. Diba? Nasabihan tayo ng preaching, ganito, ganyan. Isipin natin, ako na yung pinatatamaan, di na ako mag-a-attend. So that is selfish eh. Selfishness po yan. Kapatid, no po, pride po yun eh. No? See, sabi ito ka, isa pa, more knowledgeable. Walang mga alam yan. Ako lang may alam eh. Narinig po ang preacher nagsabing ganyan eh. Preacher po yun eh. Sabi doon sa mga kapatid, mga walang alam yan. Eh sino ba nagturo sa mga kapatid na sinabihan mo walang alam? Di ba ikaw din? So wala ka ding alam, lumalabas. Totoo po yun, narinig ko po yan eh. Yun po nakakalungkot eh, po mga sarili eh. Diba? Sasabihin mo, ako marami akong alam, walang mga alam yan. Eh sino ba nagturo sa mga sinabihan mo walang alam? Yun po yung nakakalungkot dyan. Ano po? See? No? Tapos self-sufficient, sarili mo lang. No, ang iglesia po ay magtutulungan tayo. Ito mo sabi ng Biblia, share your burden with one another. If you don't want to share your burden, nagiging makasarili ka din po. Tapos papasok andun yung self-pity mo. Magkakaroon ka na ng anger, magkakaroon ka na ng inggit, andun na lahat. Kasi nag-self-pity ka na eh. So selfish ka, lumalabas. Ano po, na binabanggit doon. Okay. So, sino niyo po? Ahab and Jezebel coveted the vineyard of Naboth, the Jezreelite. Selfishness led the forceful taking of the vineyard and Naboth. Sarili lang niya inisip nila eh. No? Si Ahab at Jezebel eh. Kaya po, parang kinongker nila ito. Kinamkam sa Tagalog. David, isa rin po. Selfish po si David. Bumagsak po siya si David. Ano po, yung attitude po niya, which caused him to seek fulfillment of his own pleasure with no regard to the cost in getting them. Kahit sino madaanan, kahit sino masagasaan. Sarili niya inisip niya, hindi ba? Ano niyo po, ano ginawa ba ni David? Alam natin yun. Si Bathsheba. See? Sarili niya inisip niya. Ba't niya mapulpil niya sarili niya eh. So there's no wrong. Walang po mali na mapulpil mo ang pleasure mo. Diba? Provided this must be in accordance o sa kalooban ng Panginoon. At dapat to ay ayon sa tama. Yan po na binabanggit natin. Kaya dito po, sa Jezebel and Ahab has been rejected. And David received rebuke. Yan niyo po. See? Pero kung titignan natin, yan po yung mga example po sa Biblia. Marami pang example ng pagiging mga sarili. Ilan lang po nabanggit natin. Okay, ngayon, ano ang gagawin ko sa pagiging mga sarili? If I am a selfish right now, brothers and sisters who are watching tonight, if you are a selfish, if I am a selfish, ano ang gagawin ko? Number 1 po, titignan natin. We must realize how prevalent selfishness is. See? Lagi po nandiyan ang selfishness. Gagapang at binasa natin kanina, gagapang at gagapang po yan sa buhay natin. Kaya po, kailangan po we must always be aware sa mga bagay na ito. Selfishness will always crawl in our life. Gagapang po yan. So we must realize how sinful selfishness is. Ma-realize mo yan. Ito po, pagiging makasarili. Brothers and sisters, if you fall from this selfishness, tandaan nyo po, kasalanan po yan. And if this is kasalanan, we have no room in heaven. We were not allowed to enter in heaven. Kaya nga po maganda pinag-aaralan natin lahat. Ano po, maganda po ito, pinag-aaralan natin sa gabing ito, ang mga bagay nito po, sinasabi dito. Kaya po dapat ma-realize ito. Then, pangatlo, we must realize how hurtful selfishness is to others. Diba? Kasi minsan hindi natin nare-realize eh. Yung alam yung pagiging makasarili, hindi natin nare-realize. Halimbawa po,
Halimbawa lang po ito, halimbawa po. Yung bang, kung meron kang pagkain, tapos may mga tao nga hindi kumakain, tapos pansinin niyo po, yung pagkain mo hindi mo uubusin, may mga tao hindi kumakain. Di ba? Kasi kawawa sila eh. Imbit na sana yung pagkain mo, i-share mo, so kakain ka. Minsan, ito, mga nagre-reklamo sa pagkain, mga bata, mga anak na nagre-reklamo na binahain ng mga magulang. Di ba? Nagre-reklamo kayo sa pagkain. Di ba? So pinaghirapan ng magulang ninyo, di ba? Katulad halimbawa po ng sa eskwelahan, mga bata, ito po maganda. Mga bata na nag-aaral, mainig po kayo. Nagiging makasarili kayo pag kayo ay hindi nag-aaral mabuti. Pansinin niyo po, ano ang ginagamit mo sa eskwelahan? Ballpen, lapis, papel. Saan nanggaling mga yan? Sa pinaghirapan yan ng magulang mo. Binili yung papel, ballpen, lapis para sa'yo. Pinaghirapan yan ng magulang mo para gamitin mo. Pero ano ginagawa mo? Hindi mo ginagamit. Makasarili ka eh. Hindi ka nag-aaral. Diba? Kung hindi ka makasarili, iisipin mo, pinaghirapan po ni tatay ito. Gagamitin ko ito ng maayos. Yun dapat ang isang reaction natin. Parang kalimbawa po, kaligtasan natin ngayon. We have been baptized and we have been commissioned to share the Word of God. And you are not sharing the Word of God. Makasarili ka, kapatid. Kaya dapat ma-realize natin to how hurtful selfishness is to others. If you don't share the gospel, masakit po yan sa ibang tao dahil sila po ay mapapahamak papunta ng impyerno. Diba? At kapag hindi mo sinashare yan, selfishness, kasama mo sila. Diba? Instead na sana we need to work together in unity, share tayong lahat, tulong-tulong tayo. So we must realize what selfishness does to us. Anong mangyayari sa pagiging mga sarili mo? Realize mo, ano? What should we need to realize? Anong dapat natin ma-realize kung tayo makasarili? Yan yun po. Kung nagiging makasarili ka po, ano sinabi kanina? Diba? Sabi ng Panginoon doon, wala kang puwang. So, yan po mangyayari sa atin. Yan po ang magagawa ng pagiging makasarili sa atin. Kapag ikaw po ay nangailangan ng tulong, makasarili ka na eh. Wala tutulong sa'yo. Puro sarili mo yung isip mo eh. Diba? Yun nyo po. So, kaya sa araw na ito mga kapatid, sa gabing ito, dapat ma-realize natin yan eh. Ano bang ginagawa ng pagiging makasarili sa ibang tao at sa akin? So, we need to realize po ito mga kapatid sa buhay natin. Okay? So, ano ba sabi dito? Yun po. Sabi po ni Sir J. McIntosh, selfishness, a vice, utterly at variant with the happiness of him. Vice na raw po ito. Bisyo sa bagay natin. No? Harbor it and as such condemned by self-love. Hinaharbor natin to eh. Meron po tayong pag-ugali dito eh. Ito pa sinabi po ni Luther, ni Brother Danny de Vera pula. Tayong lahat ay may kanyang desisyon. Tama po yun. Kung patuloy tayong lalakad sa liwanag ng katotohanan o magpapatuloy tayong lumakad sa dilim na nakakasirang makasarili. Totoo po yun eh. You have a decision. You must decide if you're going to walk on the light or going to walk on darkness. Because of being selfish, so lumalakad tayo sa kadiliman, mga kapatid. Yan po ay isang po sa mga pagiging makasarili po sa mundong ito. Kaya po dito na natin, happiness does not come through selfishness. Walang kaligayahan po ang pagiging makasarili. Yan po. See, even you amit mo ang buong mundo, pero kaduluwa mo naman wala. Dahil sa pagiging makasarili mo. But through selflessness, everything you do comes back around. See? Kung marunong kang mag-share, everything na ginagawa mo, it comes back to you. Yan po, if you are not selfish, if you are selflessness, everything you do comes back around. Why? Because, tinan mo po, the Lord, nakikita po ang ginagawa natin. Diba? Kaya po, huwag tayo maging makasarili. Ano po? None are so empty as those who are full of themselves. Ayan po, ayan naman kay Benjamin Wiscott. Kung titignan natin. See? So lahat naman po tayo ay mayroong blessing. So bakit tayo nagiging makasarili? Ano po nagiging dahilan? Bakit ayaw natin magtulong? Ayaw natin mag-share for sarili natin? Ano yan? Basically, ang tao ganyan eh. Ano po, binanggit ko na nga po kanina, di ba? Pero dapat ang Kristiyano, no.
Dapat, ito yung ating po opening song, let the beauty of Jesus be seen in me. Diba? Dapat ito na ito, if you want the beauty of Jesus be seen in you, alisin mo pagiging makasarili. At sa pagiging makasarili, babagsak na po lahat dyan eh. Yung binasa natin kanina eh. Ano po, nandun lahat po ang mga pag-uugali. Kaya po dapat, alisin po natin ito mga kapatid. Pati yun pong itsura ng, ito palang itsura ng selfishness. Nakikita mo ngayon, nakikita natin ito araw-araw. Kuminsan kasi, akala masyado makasarili ito, ikaw kaya. Kuminsan gaganon tayo sa mga tao, sobra naman makasarili ito. Diba? So, in one way or another, kaya po nagkakaroon ng mga road rage, makasarili po ang tao eh. So nila sila mauna, ganito ganyan, kanya-kanyang agawan ng kalsada eh. Diba? So, imbis na magbigayan sana, so wala mangyayari po mga sakuna. Ganun din po sa iglesia. Magbigayan po tayo. Magmahalan tayo. Huwag kang mong puro sarili iniisip mo. Tandaan mo yun. Nabuhay ka sa mundong ito para mag-share. See, tinan niyo po ito. Put our priority in the right order. Matthew 6:33, alam natin lahat yan. Seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Diba? In Mark chapter 12, basahin po natin. Mark chapter 12, basa po tayo ng Biblia mga kapatid. Mark chapter 12, verse 29. Tignan po natin. Ganda po ito. Mark 12, verse 29 hanggang 32 po. Basahin po natin mga kapatid ha. Tignan niyo po. Samahan niyo po ako dito. Ayan. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ang buong kaluluwa mo, at ang buong pag-isip mo, at ang buong lakas mo. The question tonight, do you really love God? Iniibig mo ba ang Panginoon? Then, kung iniibig mo ang Panginoon, so ano yung priority mo? Di ba? Priority mo to serve Him first. Priority mo yun. Kaya masyado kang makasarili, lalo pag araw ng linggo, maraming nagiging makasarili pag araw ng linggo. Pansinin nyo bakit? Binigyan ka na ng 6 na araw ng Diyos eh. Isang araw lang hinihiling ng Diyos, kinukuha mo pa eh. Di ba? Masyado kang selfish eh. Di ka nag-worship eh. Dami mong dinadahilan. Di ba? May mga paraan ng pag-worship. Kaya nga tayo nagsasakripisyo na. Meron na pong online din. Tinan mo doon sa bahay mo. Meron na rin pong nagsasakripisyo tayo na yung mga nagtatrabaho sa mall. Meron na pong alas 8. Yun lang po yun. Para sa mga nagtatrabaho po sa mall. Pero kung kaya mo naman mag-attend ng umaga, umattend ka. So, para puro sarili mo iniisip mo, puro ang iniisip mo, convenient sa iyo eh. Convenient sa iyo eh. Di ba? So, kung titignan mo, so yun ang nangyayari po. Kaya sabi nito, iniibig mo Panginoon? No! You don't love God. Di ba? If you inuuna mong ibang bagay, no, hindi mo minamahal ang Panginoon. Kaya sabi niya, ang pangalawa, ito, ibigin mo ang iyong kapwa. Yun ang po sinasabi. Ibigin mo ang kapwa mo. Dito po, diba? Ibigin mo kapatid mo, kapwa mo yung kapatid mo eh. Kapatiran mo is kapwa mo yan eh. Ibigin mo. Yun po yung sinasabi gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan. Kung titignan natin. No? At sinabi dito, sa verse 32, at sinabi sa kanya ng iskriba sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya iisa at wala nang iba liban sa kanya. Ayan. Kung titignan natin. Ano po? Basa pa po tayo sa Philippians chapter 2, verse 1 to 4 naman po. Ang sinabi sa atin naman ni Pablo sa mga taga-Pilipos, basahin po natin ha. Chapter 2 po, verse 1 to 4. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, binasa natin ito kanina, no, para basahin ulit natin. See, mayroong anumang kaaliwaan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pag-iisama ng Espiritu, kung mayroong anumang may naawat at tabag, ay lubusin daw natin. Explain natin ngayon to. Lubusin ninyo ang aking katuwaan. Kaninong katuwaan ang lulubusin natin? Kay Pablo? You know, si Pablo nagsabi nito, pero ito po ay galing sa Panginoon. Paul has been inspired by the Holy Spirit and the Word of God here. This is the Word of God. Tignan natin upang tayo magkaisa ng pag-iisip. See? So, kung tayo hindi nakikisa, tayo may ibang iniisip lagi. Araw ng linggo, sipin ko magsamba ako. Hindi ka nakikisa. So, ano nangyayari sa iyo? So, that is, makasarili ka eh. Aminin po natin, wag po tayong masasaktan. Yan po ang katotohanan ng kapatid. Kaya nga na pinag-aaral natin ngayon, ano ba ang itsura ng selfishness? Di ba? So, tanong natin po ngayon sa gabing ito, bakit po may umaalis po na kapatid sa Church of Christ at pumupunta ito sa denominasyon? Bakit po? Anong dahilan?
Dahil walang makuha sa Church of Christ? Di ba? Dahil walang may tulong ang Church of Christ? So, unang-una po, ba't hindi nakatulong sa iyo ang Church of Christ? Ang iglesia, bakit po? Hindi mo sinishare ang problema mo eh. Kaya makasarili ka eh, nagsiself-pity ka. Di ba? Ngayon po, aalis ka ngayon. Makasarili ka din. Iiwan mo ang Panginoon, iiwan mo yung mga kapatid mo. So, yun po, nagiging makasarili ka. So, iniisip sarili mo lang iniisip mo eh. So, dahil po mga mali eh. Di ba? Bakit po nagkakaroon ng division? Kasi po may mga namumuno sa kongregasyon, ang sarili lang nila iniisip nila eh. Yung meron silang makamit eh. Imbis na sana ang makamit sana ito po yung magkaroon ng magkaisa ng pag-iisip. Ang linaw-linaw po eh, kung may aroong anumang kasiglahan kay Kristo, may kasiglahan ka ba kay Kristo? Kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, do you have aliw ng pag-ibig sa buhay mo? Diba? Kung mayroong anumang pag-isama, mayroon ka bang pag-isama sa Espiritu? So yun po mga katanungan, napakaganda po nito, no? Dapat po maunawaan natin lahat to. Kaya sabi niya, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ano sabi niya? Be more like Jesus. Yan po, verse 5, basahin natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tignan niyo po, let this be mine in you. Yung po, sinasabi sa atin ito eh. Bakit po? Kaya ito ang pag-iisip ni Kristo eh. Tama? Di ba ito yung pag-iisip ni Kristo eh? Dahil bakit po? Si Kristo po ba makasarili? Kung si Kristo po ay makasarili, kapatid, may kaligtasan po ba tayo? Di ba? So marami pong ayaw sumunod sa tinuturo ng Panginoon dahil sarili nila, inisip nila eh. Ako nalulungkot din po, tuturo ako ganito, sabi, hindi, ayaw ko pong sumunod, ayaw ko pong maging andito po reliyon ko eh. Di ba? Sarili mo iniisip mo eh. Kung iniisip mo ang Panginoong Yesus na namatay sa iyo, naging mahirap sa Kalbaryo, naghirap po ito, di isipin mo siya, hindi ka magiging makasali, susunod ako kay Kristo. Yun ang gusto ni Kristo eh. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo sama-sama eh. Pero nagiging makasarili ka, ano nangyari? Iniiwan mo si Kristo. Yun po nangyayari. Pag iniiwan mo si Kristo, kasalanan po yan, sinful. Selfishness is sin. Tandaan mo po yun, no? That's why we need to learn how to love. Ito po ang sikreto eh. If you know the true love, no po, meron po akong nirecord na ilang minuto, 5 minutes po yun. I-play ko po sa inyo minsan. No, if you know true love in your heart, you will not become selfish, brother and sister. True love will always seek the better of other people. Yan po ang totoo. Ang tunay na pag-ibig po, uunahin mo ang Panginoon Diyos, ang iyong kapwa, bago sarili mo. Tandaan niyo po yun. Ang pagiging tunay na may pag-ibig, uunahin mo ang kapakanan ng kapatiran ng katawan ni Kristo na Iglesia bago ang lahat. Kita niyo po, nakita niyo po sinasabi natin ngayon dito. Okay po, no? Katulad po binasa natin sa 1 John chapter 4 verse 7 to 11, alam na po natin lahat yan. Ito po, love, magmahal tayo sa Panginoon. Ito lang po, gusto kong basahin po sa inyo to. Ephesians 5:25. Basahin po natin, maaga pa naman po. Ephesians chapter 5 verse 25. Ano po sinabi dito? Maganda po ito eh. Yan, sa mga Bible verse natin ito nung araw. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Tingnan niyo po. See? Kung hindi ka selfish, asawa mo ibigin mo eh. Ngayon ilagay natin spiritual. Sino bang asawa mo? Asawa tayo ni Kristo, kapatid. Diba? Si Kristo po, ang groom, tayo ang bride. The church is the bride of Christ. Kaya po, huwag tayong maging makasarili. Ibigin po natin ang Panginoong Yesus. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong asawa. Kasi kung makasarili ka, magkukumit ka ng adultery, hindi mo mahal mo asawa mo. Diba? Sarili mo inisip mo eh. Yung pleasure mo, katulad ka ni David. Yan, ang mangyayari. Okay? Kaya yan po, binasa natin kanina po yan eh. No, hindi ko na po ulitin po yan. Nilagay lang natin ang English para po makita natin sa screen. Makita ng mga nanonood po sa gabing ito po. No? See? Kaya po, ulitin na natin. Meron po tayong 18 nanonood. Diba? Hindi pa natin nakita. So, habang dyan po kayo naka-online, basahin nyo po yan. Sa wikang Tagalog, wikang English, marami tayong version about that. No? If there is any consolation in Christ, if there is any consolation in Christ, if there is any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy in your life,
ganito ngayon sa buhay mo. Kung meron ka nito, di ba? Kung meron ka nito, ipulpil mo ang kaligayahan ng pagkaroon ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. Dapat meron tayong sariling pagmamahalan, nagkakaisa tayo ng pag-iisip, at ito ay ginagawa natin, no po, sabi doon, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na ito. Kaya po, obserbahan natin ngayon, sabi doon, learn how to love. No po. In 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8, we all know the meaning of love. Everyone were able to hear this 1 Corinthians chapter 13. All the preachers were able to preach this. But sad to say, pinipreach ito, pero hindi ina-apply. Sad to say, pinapainggan natin ito, pero hindi natin inuunawa at hindi ipinamumuhay. And that is selfishness. Tinan niyo po, see, love suffers long and is kind. Totoo po yun. Love that not envy. See, love that not parade itself, that is pride. Is not pop up, nagmamataas, boastful, that not behave rudely. Hindi po, dapat mahabang pasensya, self-control niya. That not seek his own, hindi puro makasarili. No? It's not provoke. Hindi po na po provoke ang pag-ibig. Kapag may pag-ibig kang tunay, kahit ano pang gawin, sabihin sa ng kapwa mo, hindi at hindi ka papatol. Po, but kung minsan sa buhay natin, pumapatol tayo sa pananalita. At sa pag-iisip din natin. Hindi po kaya sinabi dito, love thinks no evil. Hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa mo. Mamatay na sana yan. Hindi po dapat ganoon. Hindi po, that not rejoice in iniquity. Hindi ka nagsasaya. Pag may isang tao nagkakasala, oh, galing niya, ganito. Nagigiayon ka sa kasamaan. Hindi ka dapat makiayon sa mga dibisyon. Hindi ka dapat makiayon sa mga nagtuturo at pero sila yung pasimuno ng mga paggagawa ng kasalanan. Huwag kang makiayon, kundi i-correct mo ito. Huwag mong ayunan. I-correct mo ito mga ito. Sabi nga ng Biblia, i-expose mo pa nga, di ba? So believe all things, hope all things. See, ganda. Bear all things, love, bear all things. Alala niyo yan? Believe all things, hope all things, endure all things. And what is all things? Ano yung lahat ng bagay? Lahat ng bagay na kaginawaan ng galing sa Panginoong Diyos. Yan. Lahat ng bagay na nasa iyo, sa buhay mo. Yan po yung mga bagay na yan. Kaya sabi niya dito, magsaya ka sa katotohanan. Ang katotohanan na ibinigay sa'yo, and love never fails. Tingnan niyo po, ang ganda. Tingnan natin number 8. Love never fails. Pag sinabing love never fails, wala kang paraan na hindi makatulong, hindi makapag-share. Po, if your love fails, that is selfishness. Hindi po, mga kapatid, nakita natin. Kaya ito po, no? Yung selfishness po, palitan natin ngayon. Self-denial, self-control, self-sacrifice. Self-denial. One denies self by esteeming others better than self and humbling oneself before God. Yan po yung self-denial. Self-control. One who exercises proper self-control is one who brings every thought and action into conformity. Hindi po, ayon, conformity, saan? To the will of God, yung binabanggit ko kanina, ayon sa kalooban ng Diyos. Self-sacrifice, ito po, kailangan natin, palitan natin yung selfishness. Mag-self-sacrifice tayo, tandaan niyo po the more you sacrifice, the more blessing you will receive from God. Diba? The more you give, sabi ang pangako ng Panginoon, tatanggap ka siksik, liglig, umaapaw. Yan po maganda ron eh. Christians are to be living sacrifices. Yan po. If you are a living sacrifices, no, you are willing to sacrifice everything that you have in order for the glorifying the name of God. Yan po yun. And to God, living each day to accomplish the good work for which they were created. Sarap po. Alam niyo, sa amin po sa tutorial center, nakikita po namin yung mga bata. Ang sarap po eh.
Ang sarap po ng feeling ng mga bata eh. Andun po yung sakripisyo na pagtuturo, kahit yung mga bata titikatan ng ulo. Yung po, andun yung, minsan parang gusto mong wala yung temper mo, mawala, cellphone, pero nakokontrol eh. No po, andun po eh, nakakaganda eh. No po, yung sakripisyo po talaga, naturuan yung mga bata. Na yung mga teacher natin po sa tutorial center, nakita ko yung sakripisyo nila. No po, dapat ito rin po, kayong mga kapatiran, dapat nakikita niyo rin po yung sakripisyo po ng mga manggagawa sa iglesia. Sasakripisyo po sila para gawin ito. Kaya dapat po, wala na po yung, kung ano na po ang sinasabi sa mga manggagawa eh. No po, wala na dapat ganoon. Kung manggagawa po nyo eh, nag-create ng division, yan po sabihan nyo. Eh kung nagagawa naman nag-create ng kapag-ibig, binabalik tayo sa tama ng Panginoon niya, inahatak tayo sa impyerno, dito, suportahan natin. Yung mga kapatid na ganoon, ano po, na binabanggit, ayan. Kaya, ating po pagtatapos, mga kapatid, sa gabing ito, will you deny yourself? Willing ka ba? Okay. Sa mga hindi pa na Kristiyano na ikinig ngayon, no, will you deny yourself? If you want to deny yourself, then obey Jesus right now. No po, repent and be baptized. Maghugas ka ng kasalanan mo. And that is out of selfish. Hindi ka selfish eh. Sinabi ng Panginoon, maghugas ka ng kasalanan mo. So gawin mo. Gagawin ko ito. Diba? So ano man ang mga humahawak sa akin, dapat alisin ko ito. The most important thing here is si Kristo ang humawak sa buhay ko. You know, if you want Jesus to hold you, if you want Jesus to hold your life right now, then repent of your sins, then be baptized, wash away your sins, and be added in the Lord's kingdom. Then take up your cross and follow Jesus. If you were there already, no, ayaw mo tinatanggal mo selfishness mo, then take up your cross. Then, will you lose your life for Jesus' sake? Yes, I am willing to lose your life. If you want to lose your life for Jesus, then, wala pong pagiging makasarili. Yan. See? Why not surrender to Jesus today? Tonight. You can surrender your life today. Christians or non-Christian today, let us always surrender our life to Jesus. Nakita po natin ang itsura po ng selfishness. We all see the looks alike of selfishness. What selfishness looks alike. Those scriptures that we have read tonight, nabasa natin mga scriptures ito, nakita mo ngayon, na-view mo, iyon pala ang pagiging makasarili. At ang pagiging makasarili pala, ano po, babagsak pala sa lahat ng uri ng kasalanan. Selfishness is a sin, the root of sin. Ano po, selfishness, fault to envy, kaya po, salamat po sa inyo sa gabing ito, sa paikinig nyo sa ating pag-aaral. And I hope and I pray we have learned a lot. And we will remove the selfishness. And the next time, you will share your blessing, especially sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. You will share your blessing to the workers of church. You will share your blessing sa mga gawain ng iglesia. Hindi ka na magiging makasarili. You will help. You will share, most importantly, the gospel. Ang kaligtasan binigay sa iyo ng Panginoon, ipahayag mo yan. So, maraming pong salamat sa gabing ito, sa mga nakinig. Salamat po sa, i-share po ninyo ang magandang lesson na to. No? Mayroon lang po tayong, ang lesson lang po natin, umabot lang po tayo ng 45 minutes. So, i-share po ninyo. Share po ninyo ang lesson to. Maganda po talaga. O para sa akin po, nagandahan ako. And I hope, kung nagandahan ako, dapat nagandahan na rin po tayo. Kung hindi ka man nagandahan, dapat nagkaroon tayo ng pangunawa. Para sa akin kasi, para po sa akin ha, lahat po ng salita ng Panginoon kasi maganda eh. Kaya po maraming salamat, and I really appreciate all those who are listening, all those who are watching to me right now. Marami pong salamat. Mamaya po babasahin ko sa inyo. Sabi ko na po sa inyo, I really appreciate it. My wife Aileen, my daughter Danielle, appreciate po namin sa inyo. As we sacrifice to the Lord, let us all sacrifice together. We love you all. Ayan po. Ano po? Okay. Alisin po natin ang pagiging selfish. Ayan. Ano po? See? Ano ba yung selfish? Magtinda ng isda? Ay, hindi po. Selfish, hindi po. Ayan. Ano po? See? Okay? So, ang ibig po sabihin ng self, yung sarili mo. Ang ialay mo. Offer your body as a living sacrifice in Romans chapter 12. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Dadako po tayo sa huling panalangin natin. Samahan niyo po ako na tayo ay manalangin po. Okay? Samahan niyo po ako. Let's us all pray, brother and sister.